May bagong aso na naman ang bangag na pamilya. Matibay yan, matibay. Matibay yan siya. Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Balitang-balita yan ngayon sa Davao, saka sa mga DDS, kinakalat nila. Siyempre, ang narrative nila, grabe naman itong administrasyon na ito. I-raid na ang bahay ni Pulong. Tapos may search warrant na. Tapos nanawagan sila sa mga supporters nila na protektahan si Pulong, ang bahay nito. Yan yung nila ngayon. Parang pinapalabas nila, aping-api na ang Duterte. Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan. Wala nang ginawa itong mga DDS na ito, kundi magkalat ng ganyang mga anong dahilan para i-raid. Yun na nga Wala ring sinabi. Ito ang matindi dyan, mga kabunyog Ang matindi dyan, sa interview kay Pulong, in-interview si Pulong nung Alvin Tourism. Si Alvin Tourism, yan yung DDS na nakabase doon sa Dahig. Laging yan ang nag-i-interview kila Sara, kila Pulong, kila Baste, kila Kitty Duterte. Pag pumupunta doon sa Dahig, itong Alvin Tourism. Super loyalista ito super ka-diehard ito na supporter ng Duterte, itong Alvin Tourism. In-interview niya si Pulong tungkol dyan sa raid na yan sa bahay ni Pulong. Kasi balita na nga kumakalat na. So hiningan ni Alvin Tourism ng reaksyon si Pulong Duterte. Alam niyo kung sino ang tinitira ni Pulong? Siyempre, aside kay PBBM, aside sa Administrasyong Marcos, ang tawag nila bangag administration. Kung binibira nito ni Pulong, alam niyo kung sino? Si NBI Director, Attorney Melvin Matibag. Binibira ni Pulong doon sa interview sa kanya. Si Attorney Matibag, yung bagong NBI ngayon na director. Kasi siguro, ang sabi ni Pulong, balita namin ang mag-i-implement daw ng waran. Itong Matibay na to. Matibay yan, sabi niya. Ang sabi, matibay daw yan. Hindi naman sinasabi ni Pulong na ang mag-i-implement ay si Matibag. Sinasabi niya, matibay. Itong matibay na to, matibay. Siyempre, alam naman natin, ang tinutukoy pag sinabi mong matibay, ang tinutukoy niyan, si Matibag. Sabi ni Pulong, itong matibay na to, pag nagre-raid daw ito, may dalang baril. Kasi maraming picture si Matibag ng maging NBI director, pag may nire-raid, may dala siyang assault rifle dyan. Yan magbibisita ka sa isang bahay. Ayun mag-search siguro. So, bisita ko deh. Kung kanang matibay di nga tao nga magbisita-bisita, isara ako ikasulti nimo. Pagdating ng panahon, kasi pag bumibisita ka, balita ko, matibay ka, nagpo-full battle gear ka. Kaya kinakantsawan ni Pulong. Sabi ni Pulong Duterte, ang magi-implement pala ng ang magi-implement daw ng search warrant, si Matibay. Alam ko, yang si Matibay daw, laging may dalang baril pag magi-implement ng Hindi niya pinapangalanan na Matibag. Pero alam naman natin, ang tinutukoy niya ay si Matibag. Ngayon, may mga banat pa siya kay Matibag. Sabi ni Pulong Duterte, itong Matibay na to na magi-implement daw ng raid, ay dating dati tong supporter ng Duterte. Kaya lang, hindi niya ito na-appoint, sabi ni Pulong, kasi nung malaman daw ni Digong, nung tatay niya, na mayroon itong mga kaso ng korupsyon. Nakilala ko rin yan noon, way back. Pinakilala sa akin, way back 2017 ata, yung matibay na tao na yan. Intindihan naman natin kasi may galit yan. May galit kasi ang napag-alaman ko noon, nung nagpakilala, gustong mag-apply sa isang posisyon sa gobyerno, napag-alaman namin na corrupt, kaya hindi natanggap. So, maintindihan natin kung may galit yung bibisita, pero matibay yan siya. Siguro ngayon, nagkaroon ng
sa Binisaya pag higayon na magkapera, binigyan siguro ng palaka dyan sa Malacanang na smuggler ng maleta. So, kanya yan. Kabalo ka, Bin. O yun. So, ibig sabihin, sinisiraan ni Pulong si Matibag. Kasi si Matibag talaga, panahon ni Duterte, yan ang Secretary General ng PDP Laban. PDP Laban yan, Secretary General. Yan ang Secretary General ng PDP Laban ni Digong noon. Kaya mataas na opisyal talaga yan ng kampo ni Duterte. Si Matibag si Atty. Milvin Matibag. Tapos, naging cabinet secretary yan. Cabinet secretary. Secretary ng cabinet. Si Matibag. Kaya lang ngayon, na-appoint ni PBBM bilang NBI director. Siya na ang hipi ng NBI. Siya na ngayon iimbestiga doon sa mga ex-marines. Ngayon, ito yung binibira ni Pulong. Sabi ni Pulong, ang alam ko ang magi-implement daw si Matibay. Kaya ito namang si Matibay, dati yan na Duterte, kaya lang hindi yan na-appoint, kaya naghinanakit yan. Sabi ni Pulong, naghinanakit yan kasi hindi yan in-appoint ni Tatay Digong, sabi ni Pulong. Kasi may kaso yan ng korupsyon. Ngayon naghinanakit, gumaganti yata. Yan. Kaya dito sa raid issue na ito, nalilipat ngayon yung atake ni Pulong dito kay Matibag. Tinatawag niya lang na Matibay. Pero may warning si Pulong. May warning si Pulong kay Matibag. Sabi niya, o sige, mayabang ka ngayon. Mayabang ka ngayon. May mga paano-ano ka pa. May mga baril-baril ka pang dala. Pero itong tandaan mo, sabi niya, pagdating ng panahon, pag nilusob ka ng mga pag nakaharap ka ng mga nakaunip, may mga ganyan din na armas, baril, tingnan natin kung hindi ka titiklop. Pagdating ng panahon na may kaharap ka na naka-full battle gear, matibay ka man kaya, huwag kang pumiyok ha. Parang parang pagbabanta. Parang pagbabanta na kung manalo si Sara Duterte o makabalik sila sa administrasyon. Sa makabalik sila sa pwesto. Tapos gagantihan nila itong si Matibag. Mahaharapin ngayon ni Matibag ang mga may dala na ring baril at tingnan daw kung itong si Matibag naman ay magiging pa rin. Magiging matibay pa. Sigurado makakarating kay Matibag yang may elemento ng parang banta threat. May elemento ng banta yun Napanood ko yung sinabi ni Pulong na okay, ngayon ganyan ka. Ganyan ka, parang sabi niya, kung makaasta ka, hindi ka na parang wala kang takot, wala may baril kang dala. Pero pagdating ng panahon, tandaan mo ito, pinulit-ulit pa ni Pulong. Tandaan mo ito, pagdating ng panahon, tingnan natin. Pag ka naman, hinarap ka ng may ganyan din na mga may baril, may tingnan natin kung hindi ka kaya titiklop. Mukhang Pero sa tingin ko, hindi naman matatakot si Matibag sa ganyang mga banta-banta. Pero nakikita nyo na yung takbo ng pag-iisip nila Pulong, Kumbaga ngayon, minamarkahan nila itong mga katulad nito ni Matibag. Kasi ang sinasabi niya, ito nga pala, bago ko makalimutan. Ang title kasi ng sabi dito, bagong aso ng bangag na pamilya, Kung Pulong, sa balitang may bibisita umano sa kanyang bahay, may bagong aso raw, ang bangag. Ang tinutukoy na bagong aso, si Matibag nga. Kaya ito mga kabunyog, pinapanood ko yung reaksyon ni Pulong doon sa sinabi doon sa balita na i-raid daw yung kanyang bahay, yung bahay dito. Ang sinasabing magre-raid ay si Matibay. Hindi pinangalanan ni Pulong na Matibag, pero ang ginamit niyang term, Matibay. Pero alam natin na ang Matibay, ang tinutukoy niya si Matibag. Pero may may elemento na babanta Anyway, ganyan talaga ang mga Duterte. Yan? Pag nakabalik talaga yan sa administrasyon, sa puder,
gagantihan yan yung mga ano, sila Rimulya siguro. Sila Rimulya, siyempre sila Marcos, sila Romualdez, ano yan. Pero ito, ang sabi ni Pulong, oh, may bagong aso. Ang Bangag administration, ang tinutukoy nilang bagong aso, si Matibay. Si Matibag. Kasi ka-appoint nga lang yan sa NBI. Tapos sinabi pa ni Pulong, oh, dating Duterte yan. Kaya lang, sabi niya, hindi na-appoint yan, kaya may hinanakit. O, kaya ganun ang ginagawa niya ngayon. Pero winarningan ni Pulong. O sige, ngayon, ganyan ka. Pero pagdating ng panahon, sige, tingnan natin kung matibay ka pa rin. Grabe, ano? Talagang, makakarating yan kay Matibag. Makakarating yan. Pero, iba rin talaga ang iba rin talaga ang role kasi ng NBI. Kung nga sa tingin ko, isa talaga siguro yun sa dahilan bakit pinalitan yung direktor ng NBI. Bakit pinalitan? Yung dating direktor kasi ng NBI, medyo malambot eh. Kailangan talaga pag direktor ka ng NBI, ang dami mong iimbestigahan. Babanggain mo talaga yung mga katulad nito, yung kay Pulong Duterte na yan. Kung talagang may search warrant yan, i-implement naman talaga yan ng NBI. Ngayon, kung mahina-hina yung direktor ng NBI, maaalangan siya. Pero ito, mukhang si Matibag naman, nagpapakita ng tapang. Kaya kumbaga, nagko-complement na nasa ombudsman si Buying, nasa NBI naman itong si Matibag. Kaya galit na naman ang mga Duterte. Galit na ang mga Duterte kay Rimulya. Galit na naman sila dito kay Matibag. Ang tawag na ni Pulong Duterte kay Matibag ay bagong aso. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat.